May phone ko. Pastor Alfred, tignan mo nga dyan may isang estudyante dyan sa labas eh. Papasukin nyo na, Pastor, nandiyan na. Hintayin na lang natin, a minute. No? Mga kapatid, alam nyo sa Bible school, no? Although wala naman ako sa physical school, no? Kasi malayo ako, katulad yan, I would like them to, na tinuturo din doon yung sufferings ng isang leaders. So sabi nga, sa Mark 10:44-45, Louie, makinig ka rito kung hindi ka aalis. Makinig kayo rito. Yung mga nasa labas, huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Kahit di kayo enrolled, makinig kayo. Ang gandang opportunity ito. Yung gustong makinig. Kahit hindi enrolled, sige. Hindi to limited sa estudyante. Pero syempre, yung estudyante ang makakakuha ng certificate. Amen? Sabi sa Mark 10:44-45, if anyone who wants to be the first, he must be the slave of all. Now, because Jesus Christ came to the earth not to be served, but to serve and gave His life for the ransom of many. Ibig sabihin, ang pagtawag sa atin may sakripisyo. Tinawag tayo hindi para maging boss, hindi para maging leader na akala natin leader sa mundong ito na pag tinawag tayo as leader, mabilis lang mag-command. Bro, halika, puka rito. Na tinawag tayo na napakabilis lang mag-utos. Hindi po ganon. No, if anyone who wants to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me daily. And sa pag-uumpisa po, bago ko mag-umpisa, this is the first thing that I would like to say, no? We are under po ng ang ating pong teaching. Ba't nawawala? Our teaching is under Mobile Bible School. Pwede niyo pong i-search sa niyo po sa Google. Lalabas po yan, Mobile Bible School Incorporated. Ang director po natin yan is si Dr. Roderick De Vera, no, na taga Nueva Ecija. Andun po yung Bible School sa Nueva Ecija. And, hallelujah, tinuturo din po doon, sinasabi ng mga pastor na nagturo din sa amin, na kailangan talaga matuto tayong kumain sa kinakainan ng ating mga pupuntahan. Ibig sabihin, sa mga gustong mag-serve, gustong maglingkod, actually anyway, this is a school of leaders. Yung gustong mag-leaders, kailangan naman po na tayo ay marunong makisabay. Hindi po pwedeng bibisita tayo sa bahay ng isang tao at nag-iinarte tayo dahil ayaw natin ng pagkain nila. Hindi po ganon. Tinuturo din po sa Bible School, kung kailangan mong kumain sa lata o sa bao, doon ka kumain. Lalo yung mga nasa province pag pinuntahan nila, no? Kung kumakain yung mga aita nang nakalagay sa baon ng nyog, doon ka kumain. And that's part of our ministry. If anyone who wants to be the best, to be the first, he must be the slave of all. Jesus Christ came to be served, not to serve and gave His life for the ransom of many. No? Ibig sabihin, hindi tayo boss. No? Actually, leaders tayo. Sinong gutom na? Kung titignan nyo mga minamahal kong kapatid, how can we be a leader pag yung sikmura natin kayang tiisin? So minsan may sakripisyo ang pagiging leader. No? But then I would like us to understand yung value ng ating pag-aaralan ngayon. It's all about mandate. No? So dito tayo sa module 1, meron tayong 3 teaching ng module for our start. At ang pang-apat natin na teaching, meron tayong exams. And meron tayong nagpa-print na ako kay Pastor Alfred. Meron tayong exams and meron tayong assessment. Amen po. So, Module 1, sabi doon, mission defines why the church exists before God's objective. So, alam ba natin bakit nag-exist ang simbahan? Alam nyo ba ba't kayo nandito? Alam nyo ba bakit kayo nagsisimba? Alam nyo ba ba't kayo nakikinig ng salita ng Diyos? No, maintindihan natin yung mission tsaka yung hindi mission. Kasi maraming ginagawa ang simbahan, akala natin, nagmi-mission tayo, yung pala hindi. No? And by the way, yung mission is the first objective. No? Sabi nga, ground church mission in scripture and theology form a clear, God-centered mission statement. Maraming simbahan, hindi malinaw yung sentro ng kanilang paglilingkod. Hindi nagiging malinaw, ang daming activities, ang daming program, pero walang misyon. Nagpapalaro ng basketball, pero walang misyon doon.
Hindi part ng mission ng basketball, mga kapatid. Yes, sasabihin natin, para sa Diyos to, para mawin natin sila. Magpalaro tayo ng basketball, it's not gonna happen, that's wrong. Hindi yan part ng mission. Mamaya, maunawaan natin sa pag-aaral natin. So we have 3 teachings. Simula tayo sa mandate, tapos mission. Pangalawa, yung mandate, yung mandato ng Diyos. Pangalawa, what's the meaning of mission? Pangatlo, vision. At pagkatapos ng exam, magkakaroon tayo assessment and examinations. So, topic 1, mandate. Yung mandate, pag sinabing mandate, it is instruction or directive or command. Yung mandate, ito yung utos, ito yung command na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit naitayo ang simbahan? Dahil sa utos. Bakit tayo may activities? Bakit tayo may pag-aaral na ganito? Bakit tayo gumagawa ng activities sa labas? Kasi may mandate. Ano yung mandate natin? Ano yung command na binigay sa atin ng Diyos? The first and foremost command, the Great Commission of God is to go. Magmi-mission tayo. Tinawag tayo hindi para lang magkaroon tayo ng church. Tinawag tayo for us to have mission. Because our God is mission God. Amen? So, hallelujah, introduction, why mandate comes first. Bakit nauna yung mandate? Hindi, parang napakahirap unawain, mga minamahal kong kapatid. Bakit nauna yung, meron tayong activities, pero walang mandate. Ibig sabihin, pag ganon, hindi natin alam yung anchor natin. No? Hindi natin alam kung saan ba tayo patungo. Bakit? Nagbi-ministry tayo, nagpo-program tayo, nag-activities tayo, pero wala yung mandate. So kailangan, pag ginawa natin yung isang bagay, ang focus natin, lalo sa Panginoon, may misyong pinagagawaan Diyos sa atin. So sabihin mo sa katabi mo, may misyong pinapagawaan Diyos sa'yo. Amen. Welcome natin si Brad Ivan, nakasama. Nakausap ko na rin yung pastor ni Brother Ivan. Hallelujah, nag-usap kami last week. No? Every church must answer one foundational question. Dapat lahat ng simbahan, ganito yung foundation. Bakit ba tayo nag-i-exist? Kasi para makapagsimba tayo, mali ang purpose. Ba't tayo mag-i-exist? Para dumami tayo, mali. Ba't tayo nag-i-exist? No? Kaya nga sabi dito, ang sagot, ba't may mandate? No? Ang sagot, bakit tayo nag-i-exist? Hindi dahil sa program, hindi dahil sa building, o sa magkaroon tayo ng budget, o ang sagot talaga is mission. Amen? So, malinaw, mga minamahal. No? Kailangan mandate muna, command muna. Alam nyo, nung hindi pa ako nag-aaral, by the way, mga kapatid, I'm proudly announced na ang inyo pong speaker, no? Ang inyong pastoral, ang senior pastor ng ating church ay graduate ng Bachelor of Theology. And recently, certified po, graduate na po ako ng School of Ministry. Kung napanood nyo, nag-post ako ng graduation namin. Actually, pinauwi ako ng pastor ng aking mentor sa Pilipinas, si Roderick. Pero hindi ako umuwi. Kasi magastos yun. No? Sabi ko, online na lang ako. No? Sila na lang nag-graduation. No? Hallelujah. So the answer is the mission, mga kapatid. So the church exists because God is on mission. Kaya nag-exist tayo kasi may mission si Jesus Christ. Namatay ba si Kristo rito para mag-program lang? Hindi. Namatay ba si Kristo rito para gumanda lang ang buhay nyo? Hindi. Nagpunta lang ba siya dito para maging sagana ang buhay natin? Hindi. Nagpunta siya rito for a mission. Ano yung mission? I-save tayo. Kaya nga sabi sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. He sent me to proclaim good news to the poor. Amen? Yung good news, ibabahagi natin sa mahihirap. He sent me to proclaim liberty to those who are captives, the recovery of the sight of the blind, and set the oppressed free. Yun ang trabaho ng misyon. Lumaya dapat ang tao, yung mga bulag dapat makakita, maihayag dapat ang salita ng Diyos. Yun ang misyon ni Kristo. Yun ang misyon natin, mga kapatid. Can you get amen? So in church management, mission must always comes before methods. Marami tayong methodology, marami tayong paraan para mag-evangelize, maraming strategy. Pero kailangan alam natin yung root, ba't tayo may method, ba't tayo may strategy, ba't tayo may mission, bakit tayo may program. That's because dahil sa mission na pinapagawa ng Diyos sa atin.
Before we talk about structure, budget, leaders, or program, we must ask a foundational question. Ano yung question? What has God commanded the church to do? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Ang pinapagawa ng Diyos sa atin, of course, hallelujah, the command is called the mandate. Yung utos. Mamaya makikita nyo kung ano yung... May idea na ba kayo kung ano yung utos? Great Commission, ano? Go and make disciple. A mandate is not an idea invented by pastor. Kaya pag inuutos ito ng pastor, ginagawa ito, Brad, humayo ka. Brad, mag-Bible study ka. Brad, mag-share ka ng gospel. Kasi hindi ito inimbento ng pastor. Utos ito ng Diyos. Amen? Magsimba tayo. No? Gawin natin para kamustahin natin yung mga kaibigan. Mag-share tayo ng gospel. Mag-invite tayo kahit sa Facebook, kahit sa online. Kasi utos ng Diyos to. No? A mandate is not an authoritative command issued by God Himself. No, authoritative command ito na inutos ng Diyos to go make disciples. Sabi nga sa church management, the mission of the church is not optional. Yung mission, hindi option. Lord, may basketball kami program eh. Dito muna kami. Hindi. The mission comes first. The mandate comes first. Eh Lord, may activities yung mga ladies. Hindi. The mission comes first. The mandates comes first. Amen? So the mission is not flexible. Hindi siya po pwedeng gagawin natin ngayon, bukas hindi, next month hindi, next week next gagawin natin. Hindi ganoon. Hindi siya flexible at hindi rin siya negotiable. Walang negotiation. Lord, gagawin namin to pagka hindi na kami busy. Pag gagawin namin to pag marami na kaming time. Pag wala na kaming activities. Hindi po. Ang mandate is a command to do in every aspect, in every day of our life. We have to do the mandate. Amen po, mga kapatid. Naunawaan natin. Just as government mandate carries legal force, yung command nga ng batas, pag sinabing traffic light eh. Lalo na ito, it is a divine mandate, carries spiritual authority. May authority ito na spiritual, na galing sa Diyos mismo. Amen? Number 2, may kopya naman po kayo niyan. Pero magsulat pa rin kayo kasi bibigyan naman kayo ng kopya. At least mariremind kayo. Kasi meron tayong exams pang 4th week natin. Meron naman tayong rest day, makakapag-rest kayo no, after ng 4th week. Kasi may graduation tayo. No? Sasabay kayo sa graduation ng church management. No? Which is abuti ng 1 year yon. Pero hindi tayo titigil sa pag-aaral. Kasi hindi tumitigil ang Diyos para gamitin tayo. Amen? Kaya, makakatulong ko kayo sa School of Leaders 2, School of Leaders 3. Maybe some of you maging teacher para sa School of Leaders natin. Ano? Sa School of Leaders 3. Okay lang po ba na parang mas nakakaano po kasi na mas makinig muna kami. Tapos kung may kopya naman po, parang yun yung parang copy namin na. Oo. Kasi parang ang hirap po, Pastor, na nagsasalita kayo, tapos nagsusulat, nawawala yung ano. Ay parang mas maganda pong... Hindi, actually, depends din kasi sa kanilang comfortability. Oh, kasi minsan comfortable. Pero hindi, I do believe di nila masusundan. Mabilis ako eh. Oh. Sige lang, kung ano lang kaya nilang isulat nyo. Pero kung gusto nyo makinig lang kayo, mas maganda rin yun. Ano? Pero kung sa kayo comfortable, yung kay Sister Lynn is a suggestion. Komportable siya doon, komportable kayo sa mga bagay, do it. Pero kasi yung susulat nyo, limited yan. Kasi yung iba, hindi nyo naman masusundan. No? Tignan natin, ano ba yung command na hindi dapat? No? A mandate, what the mandate is. No? Ano yung mandate? Ano yung command muna? No? God's clear command. Dapat yung command sa atin, clear, malinaw. Hindi tayo tinawag for the politician. Hindi tayo tinawag for the activities. No? Hindi tayo diyan tinawag eh. Tinawag tayo for the command. Yung clear command ng Diyos. Makita natin mamaya yan. No? The mandate is given to God's people. Hindi binigay sa hindi mananampalataya. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin, sa'yo binigay. Amen. Hindi binigay sa iba. Amen? And of course, to accomplish God's purpose. Ibinigay yung command, ina-accomplish nito yung God's purpose. Ibig sabihin, katulong tayo ng Diyos. Sabi nga 2 Timothy 2:21, if anyone, sabi doon,
Ano ba? Nawala sa isip ko. Ang sabi sa 2 Timothy 2:21, nakalimutan ko yung verse. Tingnan natin para sure kasi pag binitawan ko to ng 2 Timothy 2:21, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, will be a vessel of honorable use, set apart as holy, and useful for the master of the house and ready for every good works. No, ibig sabihin, sinet apart tayo. Kaya nga, para maka-accomplish yung purpose, tatawagin ka ng Diyos para i-separate ka doon sa mga hindi mananampalataya. Kasi meron kang divine calling, tuturuan ka ng godly character, tuturuan ka maging competent to lead. Kaya nga sa 2 Timothy 2:2, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, maghanap ka ng mga taong mapagkakatiwalaan mo na makapagturo din sa iba. May tanong ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yung mapagkakatiwalaan na yon? Amen? Naghahanap ang Diyos ng mapagkakatiwalaang maibahagi yung salita ng Diyos sa iba. Amen, mga kapatid? To accomplish it. Parang ganito. Merong isang piece of pizza. Yung pizza, madaming kumuha. Pero may natirang isa. Usually, Pilipino, pag isa, walang kumakain eh. Pero yung nag-iisa, kukunin nyo ng isang taong mahalaga sa kanya yung isa. Lalagay niya sa lalagyan, uy, para bukas to. Tatakluban niya to. Ganon ang Diyos, Sharon. Sharon eh, no? Ba't manawin tayo sa Sharon? Ganon na. Ang gulo mo, Edward, ginugulo mo ako, ha? Ganon ang Diyos, mga kapatid. Pagka ikaw set apart and useful for the 2 Timothy 2:21, if you are set apart as holy, useful for the master of the house, and ready for every good work, tatakpan ka ng Diyos. Ano ibig sabihin? Iingatan ka, gagabayan ka, di huwag ka madapuan ng langaw, huwag ka maagat ng lamok. Bakit? Alam ng Diyos mahalaga yung purpose mo. Sa purpose niya, gagamitin ka niya. At when the time na handa ka ng i-feed, kukunin ka, ipamimigay ka sa iba, kakainin ka ng mga taong nagugutom, yung may hunger and thirst. Pag kinain nyo, lalakas yung katawan nila spiritually, and that is you. Amen? Palakpakan nyo nga, Lord. So the mandate is in God's way. Sa paraan ng Diyos. Hindi pwedeng sa paraan ng tao. Ang daming gumagawa ng mandate, just baka panalo lang. Ang daming simbahan, they trying na agawin yung miyembro sa iba para lang lumago sila. That's not God's way. That's not mandate. Hindi utos ng Diyos yan. Lumalabas, magkalaban kayo, hindi kayo isa. Kay Kristo, yung kanya mga tinawag, isang simbahan yun. Magkakaiba lang tayo ng church, pero tinawag kayo as a whole. Hindi kayo tinawag as separated church. Kahit na magkakalayo tayo ng simbahan, tinawag pa rin tayo sa iisang pangalan, sa iisang misyon, sa isang mandate, which is the mission of Christ. That is our mission. And it is for what? This is for what's God's glory. Tinawag tayo for God's glory, mga kapatid. Ang mission, mga mahal, is go ye, therefore, and teach all nation. No, this is not an advice. It is a command. Hindi to suggestion. Pag sinabi kong hayo tayo, hindi ako nagbibigay ng suggestion. Hindi ako nag-a-advise. It is a command from the risen Christ. Command ito na nanggaling kay Kristo na namatay sa krus para iligtas ang mga taong iligtas ang mga taong na hindi nakakakilala sa Kanya. Iligtas yung mga tao na may captives ni Satan para magkaroon ng kalayaan. At sabi mo sa katabi mo, isa ka dun sa gagamitin ng Diyos. Pag-usapan naman natin what the mandate is not. Ano yung hindi command?
The church mandate is not a personal vision of church. Hindi vision ng church ito, yung mandate na to. Vision to ni Jesus Christ, vision ng Diyos to. No? Hindi rin to slogan lang. Nasa simbahan, sa simbahan, yung mission, punuin ang langit, tanggalan ang laman ng impyerno, pero hindi naman tayo nangangaluluwa. Slogan na lang yun. Parang slogan na lang sa, may nakasulat sa likod ng kotse mo na isda. Yung isda, nakasulat doon, slogan na lang yun. Pero pag napitik ka, nagwawala ka pagka may kumat sa'yo. No? Hindi ito usong slogan lang. Hindi rin ito hindi rin ito denominational brand. Hindi ito branding sa ating mga simbahan. Para makilala tayo, ganito gawin natin. Hindi. Tingnan nyo, yung ibang church, kilala sila. Bakit lumalago ang maraming simbahan? It's because of the mission. Tingnan nyo yung simbahan na puro activities. Mag-concert tayo doon. Walang problema doon, hindi masama yun. Pero kung ang intention mo talaga hindi mission, o gagawin mo lang yun para lang for one-time event, hindi masama yun. Pero kung magko-concert ka without sharing the gospel, hindi ka nagmi-mission. Nagko-concert ka lang. O, in-invite tayo tumugtog. Music team. Kakanta tayo sa birthday. Kumanta sa birthday. Wala man lang word of God. Hindi mission yun, kapatid. Nagko-concert ka doon, ini-entertain mo lang sila. Kasi ang mission, pag nasan ang anak ng Diyos, nandun ang salita ng Diyos. Can you get it, man? Hindi rin to cultural agenda. No? Hindi lang to kultura lang na gawin natin to kasi nakasanayan natin. No? At hindi rin to political platform. Kaya sa loob ng simbahan, dapat hindi tayo parang politics dito. Hindi tayo palakasan system. Kaya nga dito sa simbahan, alam nyo, kaya nga dito pwede nyo pagalitan si pastor, hindi ba? Nare-review ako ng mga pastor na yan, mga leaders natin, napapagalitan din ako. No? Siyempre, masakit yun. Pero, hindi dito political platform. Hindi rin to labanan, hindi rin to ang way ng Lord para magbakbakan tayo. Laging tama si pastor, hindi ito. Kasi hindi magiging mandate yun. Ang mandate is to reaching souls. Yung mandate is may discipline. Merong pag tinuwid nyo ang kahit sino, makikinig dahil tinutuwid. There's two things sa pagtutuwid. Pag dinidisiplina tayo, medyo mahirap. Lalo pag leaders ka na, naging leaders na kayo, ma-experience nyo yan. Pag leaders na kayo, nag-aaral tayo, humahawak kayo ng Bible study, may nag-correct, nag-rebuke sa inyo, baka magwala kayo, baka masaktan kayo. Ang masama nun, tulog na sila, kayo gising pa kaiisip sa sinabi sa inyo. Totoo yun. May sleepless night ang leaders. Totoo yun. Lalo ang pastor may sleepless night. Kaya hindi ito political platform na, sa politika kasi, hindi mo kayang ganyanin yung mga leaders ng politics eh. Hindi, lalaban sila. Papalag sila. Kaya patatakbuhin nila ang church, parang politiko ang dating. Pagpasok ng pastor, sikat na sikat ang pastor. Sino ba namatay? Yung pastor ba o si Kristo? Ngayon, kung yung pastor ang namatay kay Kristo, i-honor, hindi masamang i-honor ang pastor, ha? Kung yung pagkamali. Pero masama siyang i-worship. Yung kahit mali na, sampalataya ka pa rin. Aba, teka, ino-honor kita pero hindi kita i-worship. Pag masama na yung ginagawa mo, re-rebuking kita. Bakit? Sa Panginoon tayo eh. Part ng church ang discipline. Part ng church na maparangalan yung holiness ng Diyos. Pati yung holiness ng mga nakatayo. Amen mga kapatid? Hallelujah. So many churches confuse activities with mandate. Maraming simbahan, akala nila yung ginagawa nila activities. Mandate. Pero activities lang yon. So feeding programs are good. No? Minsan experience natin yan, di ba? Sa Pilipinas, mag-send tayo ng tulong sa Pilipinas. Tulungan natin yung mga halimbawa, nalindol. Pero walang sharing the gospel. Kaya nga dapat, kung gagawin natin to, maghanap tayo ng
ng church natutulungan doon, na magbibigay ng tulong, at yung pagtulong, mag-share ng gospel. And that's that thing we do, the mandate. Kasi kung binigyan natin sila ng tulong, mas hindi masama yun, hindi tayo nag-share ng gospel, hindi yun mandate. Tumulong lang tayo. No? Growth is desirable, but it is not the mandate. No? Itong ginagawa natin. Nag-aaral tayo. Sabi ko nga, meron 3 klase para malaman natin kung ang leaders is leaders. Number 1, of course, merong divine calling. Sabi mo sa katabi mo, divine calling. Pangalawa, sabi mo ulit, after divine calling, merong dapat godly character. Pangatlo, itong ginagawa natin, competent. Kung hindi pa kayo competent, that's fine. Kaya nandito si Pastor Al at ang group ng ang pastors ng J-Seals Ministry at elders, no? Magtuturuan tayo pare-parehas. Kasi makakatulong namin kayo pagdating dito. Yun naman ang gusto ng Diyos. 'Di ba dapat fat Christian tayo? Faithful, available, and teachable. Hallelujah. Growth is desirable, but it is not the mandate. All these are methods, not the mission. Kaya pag may ginawa tayo sa church, o magpalaro tayong basketball, tumugtog tayo dito, magkaroon tayo ng program para sa mga ladies, para sa mga men, maglaro, doon tayo pumunta sa doon tayo pumunta sa may tinatawag na, doon tayo pumunta sa garden, doon tayo mag-praise and worship, kapatid, hindi mission yun. Methods lang yun. Nakakatch nyo ba yung vision? Catch nyo yung vision? Natututo ba so far? Natututo kayo so far? Amen. The biblical foundation of the church mandate is Great Commission, primary mandate, Matthew 28:20. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sa passage na ito, makikita natin yung command ng Lord, yung mandate ng Lord is in what? In action. Ibig sabihin, pag merong mandate ang church na nilalakaran talaga ng Diyos, dapat may aksyon. Hindi pwedeng simbahan na hindi nagmaman. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga dito tuturuan tayong humayo sa labas. And that's mission. Kung may mga kaibigan kayo, bisitahin natin, tanungin nyo sila, pwede ba kayong mabisita? Mag-share tayo ng gospel, magpipray lang tayo, hindi natin sasabihin sa kanila na magba-Bible study kami, hindi. Baka gusto nyo yung prayer, punta kami, pag-pray namin kayo. That's, for them is enough. That's part of the mission. Kukunin natin yung hilingin natin sa Diyos yung kanilang mga puso na makinig. But we start in prayer. Pagdating natin doon, tsaka tayo nagtatanong, tsaka tayo mag-share ng konti, pwede ho ba kami ditong magtayo ng Bible studies? O umaten kayo kahit twice a week lang po, once a month, at least na-sharean sila ng mission. And you are part of it. So kung ngayon pa lang, napapaisip tayo na parang ang hirap nun pwede na maumayaw. Pero hindi. Pwede ka magtago, pero hindi ka pwedeng tumakbo. Kasi pag tinawag ka, may divine calling ka kahit anong gawin mo, you can never run. You can hide, but you can never run. Amen? So, tignan natin mga kapatid, yung 4 mandates. Pag sinabing move, pag sinabing go, it is mission, the mission is outward, not inward. Di ba sabi ng Great Commandment sa atin, ang command sa atin, to go. Ibig sabihin, ang mission natin is outward. Labas tayo sa labas, hindi inward. Alam nyo, pag hindi natin nalakaran ang mission, ang mangyayari, puro ang gawain natin sa loob na lang ng church. Hindi na tayo nag-share ng gospel sa labas. Bless God din nga, naalala nyo, tinanggal na natin yung isang, dati lagi natin ginagawa, yung Valentine, Pastor, ano ba yun? Pastor? Date with the Lord, tinanggal na natin. Kasi hindi naman talaga mission . No, hindi talaga mission. And, of course, baptizing them, sabi doon, it is the conversion and identity. Mag-conversion ng ating mga hahayuan. At yung identity nila, magiging identity ni Christ. So, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yung disciple them, that's long formation.
Yung ginagawa natin, that's part of discipling. No? Dinidisciple tayo. And the church does not exist to be comfortable, but to send. Nowadays, maraming simbahan pag hindi nag-grow. Bakit? Komportable lang yun. Okay lang, dito lang tayo, sama-sama tayo lang. Basta ang mahalaga, tayo-tayo na lang. Nakita niyo yung nangyari sa mga churches dito na matatandang church? Sinara na ang simbahan, yung mga matatandang Christian. Sinara na ang church. Bakit? Walang mandate eh. Ayaw mag-send. Komportable na sila nung sila-sila lang. No, kaya hindi rin maganda na marinig natin na lagi natin sinasabi na, okay lang yan, tayo-tayo na lang. Mas maganda pa nga yung konti tayo eh. Walang magulo. Actually, pwede namang marami, pero hindi magulo. Tuturuan lang natin mag-mission. Amen? Hallelujah. So, malapit na tayo matapos, mga kapatid. Ano tayo nag-start? 12:30, di ba? 20 minutes pa. Konti lang. 1:30 tapos na tayo. The Great Commandments, Motivational Mandate. Sabi sa Matthew 22:37-39, Thou shalt love the Lord thy God, and thou shalt love thy neighbors as yourself. No, the mandate now is driven by love for God and love for people. Yung mandate, na pinapatakbo ito ng pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Naunawaan nyo, mga kapatid? Alam nyo, mayroong false love. Lalo yung pag-ibig kay Kristo, baka false yan. O halimbawa, kanina tinanong ko yung mga bata, mahal nyo ba yung mga magulang nyo? Mahal daw nila. Anong reason? Because they support me. No, they send us to school. No? Hindi masama yun. Pero pag ganun, ang pagkakaintindi na sa pag-ibig, ibig sabihin, false love yun. Hindi pala false love. Selfish love. Selfish yun. Paano kung hindi ka pag-aralin, hindi mo love? Paano kung yung nanay mo mas matigas pa ulo sa bato? At pag tin-treat ka, parang magkaiba yung treatment nyo, hindi mo love? Same with Jesus Christ. Bakit mo love si Jesus? Kasi sinusustain ako eh. Kasi pinuprovide yung pangangailangan. Kasi niligtas ako. Kung hindi ka iligtas, o kung hindi sustain yung pangangailangan mo, ano gagawin mo? Kaya nga yung pag-ibig, mayroong true love. Ano yung true love pagdating sa pag-ibig sa Diyos at sa tao o sa magulang mo? Yung true love for Jesus is, you love Jesus Christ for who He is. Kahit dumanas ka ng problema, dumanas ka ng pagsubok, nawalan ka ng mahal sa buhay, halos gumapang ka sa yung problem, dumarating upon problem, you still loving Him. You still serving Him. Bakit? Because of who He is. Nakuha niyo mga kapatid? So without love, missions becomes mechanical. No? Pag walang pag-ibig, yung mission nagiging mechanical na lang. Nag-mission ka pa rin, pero wala kang care. Basta na-share kita, bahala, tapos na ako sa'yo. Mechanical na lang yun. Wala ka ng follow-up. Wala ka ng love for Him. Basta ako, sinirayan ko na, bahala na Holy Spirit. Hindi eh. Kasi kung talagang love yan, hindi mo titigilan niya para mailapit mo sa Diyos yan. Kaya nga sinabi na sharean mo na, pero case-to-case basis mga minamahal. Na-experience ko naman na napakahabang panahon ko nang ini-invite eh. Siguro parang every week ini-invite ko eh. Pinapangakuan ako ng pinapangakuan. 6 months, pangako, no? Hindi naman pupunta. So, may binigay sa akin ng Lord na iba, nag-focus naman ako doon. Basta ako nataniman ko na siya. Case-to-case basis. Pero kung may pagkakataong magkita kami ulit, o may pagkakataong mai-text ko siya, tinetext ko siya ulit. Hindi titigil mga kapatid. Amen? So ministry become harsh. Pagka ang ating mandate is driven by love for God and love for people, no? Pag without love yung mandate, yung ministry, nagiging harsh, nagiging pahirap lang. Parang pinapahirapan lang ng pastor yung membro para sa misyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nag-ministry tayo, ang gusto ko hanggat maaari sa isang gawain, katulad sila Sister Emily at Sister Gladys, no? Sabi ko, maghanap kayong katulong para hindi kayo mahihirapan. Biro mo sa ibang simbahan, isa lang ang pastor, isa lang ang leaders, ang Bible study, pero ang miyembro sa Bible study 30.
pinapatay mo na yung miyembro mo nun. O kaya, mas masipag pa yung ikaw pastor, ang sarap ng buhay mo, yung miyembro mo, utos ka lang ng utos. Ang sarap ng buhay ng pastor mo. O dapat you have to lead by example, di ba? Amen? So nagiging harsh yung ministry pag walang passion for love. Pero kasi pag may passion ka sa mission, lahat ng nakakatulong mo, mamahalin mo. Kasi dapat maramdaman muna ninyo yung pag-ibig ng pastor nyo bago maramdaman ng iba. Kanigat, amen? Kailangan maramdaman nyo muna yung pag-ibig sa loob ng simbahan. Bago lumabas sa labas, yung maramdaman nila yung pag-ibig na dalhin talaga sila sa Diyos. Kung dito nagbabakbakan tayo, dito nag-aaway-aaway tayo, nagiging harsh yung mission na pinagagawa ng Diyos. Yung management, nagiging control. Pag hindi tama ang mission, tandaan natin, ang mission may kaakibat na responsibility. At kasama din doon yung karakter na katulad ni Kristo. Kung gusto mo mag-serve, kung gusto mo mag-serve, si Kristo nag-serve dito hindi para maging boss, kundi para maging alipin. Kaya yung management nagiging control. Pag ganun ang mission ng leader, ng pastor, mali yung mission. Kasi hindi na iparamdam yung like Christ character. Amen? May like Christ character, mga kapatid. So for mandate as a management anchor, this church management, the mandate na function like a North Star. No? Analogy lang yan, mga minamahal kong kapatid. Ito yung compass. Pag nawala tayo sa compass, it will drift. A church without mandate may be busy. Pwede tayong maging busy sa loob ng simbahan, pero ligaw pala tayo. Amen? Ang daming activities, pero ligaw pala. Posible. Posible yun, mga kapatid. Every church decision must answer one question. Lahat ng church, hindi sinabing isang church lang. Does this help us obey God's mandate? Kaya pag may gagawin tayo activities, may program, pag-isipan muna natin, mandate ba ng Diyos to? Pag ginawa ba natin to, mission ba to o ambition lang to? Ambition lang kaya ng pastor ko to, hindi naman to mission eh. Dapat mission, hindi ambition ng kung sino lang. Amen? If the answer, sabi doon, if the answer is no, then the activity, even if good, kahit magandang activity, mukhang maganda sa paningin nyo, no, must be questioned. Dapat questionin mo kahit maganda. Ano ba? May mandate ba to? May eternal value ba yung ginagawa natin? Diyos ko, basketball. Dadalhin mo sa Diyos. Nagbabasketball, nagsusuntukan, nagsisikuhan. Asan mandate doon? Paano mo dadalhin sa Diyos yun? Dapat sharean mo ng gospel, pero pagkatapos mo sharean, magsusuntukan yun doon. Kaya ako nadala ako sa basketball eh. Naunawaan ko, hindi mandate ito. Method lang to. Amen? Method lang to. Hindi ko sinasabing masama. Pero depende sa pastor. Kung naglagay siya ng basketball, kung kaya niya i-Bible study yung magbabasketball, i-Bible study niya. Amen, mga kapatid? Hallelujah. So, tignan natin yung acronym. Malapit tayo matapos. To help beginners remember, may acronym yan. Letter M. Sabi doon, Messiah-centered. Dapat yung mission, Messiah-centered. Hindi pastor-centered, hindi rin human-centered. The church mandate centers on Christ, not personalities. Dapat yung mandate natin, yung utos, galing sa Diyos. Yung utos kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Yung utos kung ano yung sinasabi ng Biblia ang gawin natin. Hindi yung utos lang ng personalidad. Gawin nyo to. Hindi, baka hindi mandate. Amen. So kaya nga sabi sa Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Sino yung supreme being? Makapangyarihang being? No? Sino siya? Si Kristo. Siya yung head. Siya yung body of Christ. Siya yung head natin. Ang head, hindi ang pastor. Hindi. Si Kristo. Ang pastor ba namatay sa krus? Ang pastor ba ang pinako? Hindi. Si Kristo. Kaya hindi niya pwedeng ariin yung simbahan. Hindi niya pwedeng sabihin, yung church ko, hindi mo yan church. Pwedeng nagkamali ka lang ng salita, pero dapat mabago yun. Hindi mo yan church, di wala kang konting inalay dyan. Si Kristo ang namatay para dyan, hindi ikaw. Yung member namin, yung member ko, yung libita ko, di yan sa'yo. Kay Kristo yan. Tinigit, amen?
So, huwag niyo ipagkamali kasi baka mamaya sabihin ng pastor, yung mga, baka hindi naman masama ibig sabihin niya, minsan nabibigla lang, yung simbahan ko, no? Huwag niyo naman sabihin na, pastor, ikaw ba namatay sa krus? Hindi, wag naman. Baka nabanggit niya lang, no? Pero ako, pansinin niyo, lagi niyo sinasabi ay gawain ng Panginoon, yung simbahan ng Diyos, no? Pag magsalita man ako, hindi akin, simbahan natin, no? Natuturuan kasi ako dito. Letter A, authoritative. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven, on earth has given to me. Binigay na yung authority saan? Sa langit at sa lupa. Bakit? Nung ipinanganak si Kristo sa lupa, binigay yung authority sa kanya nung pinanganak siya sa lupa. Pero galing siya sa langit. Nagkatawan tao, di ba? Nagkatawan tao siya, hinubad yung pagkatao, namuhay bilang Diyos namuhay siya katulad natin. Sabi nga, pag sinabing yung Christ, that is from heaven. Pag sinabing Jesus, that is come from Mary. Ipinanganak siya sa pamamagitan ni Mary. That is from earth. Pinanganak siya ng Santong Espiritu si Jesus Christ, that is from heaven. Amen? So, hallelujah. The mandate carries divine authority, not human opinion. Kaya yung mandate natin, pag may kumukontra sa misyon, pastor, wag natin gawin yung mission na yan. Wag natin gawin yan. That is not from God. Hindi divine authority yun. Pag sinunod mo, human authority lang yung sinasabi niya. Human opinion lang yun. May member na gustong mag-mission ng pastor, kinukontra yung mission. Pwede ba, baka labas tayo doon, mag-share tayo, mamigay tayo ng flyers. Pag kinontra mo yun, opinion mo yun, pero hindi yun ang mandate. Ang divine mandate is to go. Na-experience nyo yan, na-experience ko yan. Sa church, pag mamigay tayo, kinokontra. Tinatamad yung mga member, ayaw, sa kanila mas mahalaga yung ginagawa nila kaysa sa mission. Pues, mawawala lahat dito, pero yung mandate hindi tatanggalin ng Diyos. Can I get amen? Letter N, nations focus, the church is global. Kaya nga sabi, Matthew 28:19, teach all nation. Ibig sabihin, the church is global in heart, even if local in location. Dapat may desire tayo na maabot ang lahat ng mundo. I encourage you, mga estudyante ng Bible School, na-encourage ko kayo every time na makakita kayo ng post sa ating Facebook page, globally abutin natin by what? By sending it, by share it, by tag it. Tulungan nyo ang simbahan. Hindi man tayo lumalabas pa. Kasi pagkatapos ng break natin, doon tayo lalabas. Doon tayo mamimigay ng flyers, mangangamusta ng mga kaibigan. No? Pero ngayon, yung ating social media, pag may preaching, may nakita kayo, just share it. Globally, abutin natin in heart. Amen? Hallelujah. Letter D, disciple making. Itong ginagawa natin. No? Teaching them to observe. The goal is not converts only, but mature disciple. Ang gusto ng Diyos sa mga leaders, kaya kayo nasa School of Leaders, maging matured kayo. Pag sinabing matured disciple, pag nag-response kayo, in maturity na. Ano man yung mangyaring sitwasyon sa atin sa simbahan, magre-respond ka na may maturity, hindi na yung parang isip bata. Amen? Pag nag-isip ka, wide na yung thinking mo. Dapat may question sa isip mo. Pag ginawa ko to, magiging magandang impluensya ba ako? Baka gayahin ako eh. Magpuproduce kaya ako ng magandang outcome pag ginawa ko to? Ano kaya resulta nito? Yun yung matured sa Panginoon. Nag-iisip bago umaksyon. Can I get amen? Hallelujah. Apostolic in nature, as Father has sent me, even so send I you. The church is a sent community. Mga kapatid, laging tinuturo sa amin sa Bible School na talagang humayo. Ang paglago ng church is not about, ang growing church, hindi numbers of capacity na nauupuan yung chair. It is sending capacity. Gaano karami yung nasisend natin. Kaya nga mga kapatid, pag tinuruan tayo mismo ng Diyos, ano ibig sabihin ng mission? Tuturuan mismo rin tayo ng Diyos paano magbigay sa church. Kasi yung finances dictates the activity of the church. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Diyos magpadala ng misyon out of this country
globally, pag wala tayong finances. Hindi tayo pwedeng mag-fund ng churches sa Pilipinas pag wala tayong finances. So tayong mga tinuturuan ng Diyos, gagamitin niya tayo para ma-equip, para ma-mold, magkaroon ng pag-ibig sa misyon. Yun ang dinidevelop ng Diyos sa atin, mga kapatid. Transformational. True mandate, obedience produces transformation. Acts 2:47, and the Lord added to the church daily. Pag gusto nating maging leaders, mga kapatid, first thing first, may babaguhin ng Diyos sa atin. Hindi ako naniniwala na piniprepare ka ng Lord para mag-iisang leaders, pero hindi ka binabago ng Diyos. Hindi ako naniniwala dyan. Babaguhin tayo ng Diyos. May evidence ng changes. Merong fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Meron. Amen, mga kapatid? Hallelujah. So, eternal impact. No? Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mag-share lang kayo ng gospel. May kapangyarihan yun, mga minamahal. May eternal impact yun. Kaya sabi doon, programs end, building decay, but mandate, obedience has eternal result. Ano yung resulta nun? Pag na-share mo yung gospel, tumanim sa kanilang puso, pag dumating yung panahon, kukunin sila ng Diyos. Pagpikit nila dahil nataniman mo, pagdilat nila, si Jesus ang sundo nila. Di ba ang sarap nun? Sa mga kamag-anak natin, sa family natin, ang sarap nung pagdilat mo. Pagdilat nila, si Jesus ang sundo nila. Napakahalaga yun, mga minamahal kong kapatid. May kapangyarihan ng salita, just share the gospel. Hindi mo trabahong i-convert sila, hindi mo trabahong i-convince sila, hindi mo rin trabahong i-convict sila. It is the Holy Spirit who convict, who convince, ano ba yun? Nakalimutan ko na isa. Basta yun na yun. Convert. Amen? Hallelujah. So number 7, common errors churches make about mandate. Ito yung mga pagkakamali ng churches. Malapit na tayo matapos. Hallelujah. Replacing mandate with maintenance. Alam mo yung maintenance na lang, reactive na lang. Yung magpatuloy na lang tayo sa gawain. Ayan, tayo-tayo na lang, magsama-sama na lang tayo, okay na yan. Kaya nga, nakakita ba kayo ng simbahan na hindi nag-grow? Gusto nila, sila-sila na lang. At meron din namang pastor akong kilala, hindi na nagtayo ng church. Sila na lang, family na lang. Tahimik daw. Meron naman separated na, nagmi-ministry, siyang mag-isa. Siya na lang mag-isa, ayaw magsimba. Ibig sabihin, maintenance na lang yun. Pero hindi talaga nagmi-mission yun. Preserving tradition instead of making disciples. Gawin na lang natin yung pagsisimba. No, huwag na tayo mag-disciple. Okay na yan. Kung sino lang yun nandyan, masaya na tayo. Turuan na lang natin sila. Number 2, replacing mandate with entertainment. Maging maingat dito, mga kapatid. Baka imbis na mission ng ginawa natin, entertainment ang dating ng simbahan. Naalala ko dati, meron pa tayong usok, no? Kaya nga pinatanggal ko eh. Baka sunugin tayo ng Diyos eh. Parang hindi okay yun ah. Natutuwa yung iba nagsisimba, wow, ang galing, may usok. Mamaya, paglabas ng usok, si Satanas nakaganon, wow! Sabi ko, Pastor, huwag nyo nagamitin yung usok, baka sunugin tayo ni Lord dito. No, kasi we're trying to attract them. Kaya sabi doon, attracting crowds without forming character. Baka na-attract na lang natin, ito, delikado. Di ba sabi ng Bible sa Book of Titus? Na meron silang godly character but denying its power. May godly character. Nasa loob ng simbahan. Nagsisimba rin, nagmi-ministry din. Pero denying the power of God. Bakit? Hindi naman natin kilala kung sino, pero kilala ng Diyos. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, nasa simbahan, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya hindi lahat ng nasa churches, ililigtas ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon tayo nakarinig ng salita ng Diyos, wag tigasan yung ulo. Kailangan sigurado tayo sa pupuntahan natin. Mga kapatid, uncertain ang mundo. Sigurado kayo sa mangyayari bukas? Di ka sigurado?
Yung Ebola virus, bumalik na. Yung COVID, possibly, pwedeng bumalik. Hindi tayo sure. May gera? Yes. Yung gera ba doon, imposibleng mangyari dito? Posible ring mangyari dito. Bukas makalawa, akala natin, hindi mangyayari yung patayan doon sa Muslim na pinagpapatay yung mga Muslim sa moske. Akala natin, tahimikan nyo sila. Pero ba't nangyari yun? Anything possible can happen. Tandaan nyo to. Ang pagpapala, kahit saan kadalin ng Diyos, hindi sa lugar. The real blessing is pagkasama mo si Kristo. Amen? Replacing mandate with activism or social action without gospel proclamation. No, mahilig sa social life. Hindi ko sinabing masamang mag-social media. Hindi ko sinabing masamang pumunta kung saan-saan. Punta ka dito, punta ka sa kainan, punta ka sa birthday yan, pag in-invite ka, pastor ka, leader ka, may kainan, punta ka. Pero walang sharing of the gospel. Hindi mandate yun. Member mismo ng simbahan, maghahanda. Pero ayaw i-priority yung, pastor, baka pwede kayong mag-share. Lalo na may mga bisita. Dapat ma-share natin. Hindi social activism lang. Pag may bisita, dapat mag-share tayo ng gospel. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Kilala ba kayo ng mga kaibigan yung Kristiyano kayo? Leader kayo o pastor kayo? Pues, alam nila one day, nag-iintay lang sila, bubukan yung bibig nyo para imbitahan sila. Alam nila yon kasi Kristiyano kayo eh. Dinidisib lang tayo ni Satan. Huwag kang mag-invite, mahiya ka. Hindi, alam nilang Kristiyano. Magulat ka, sabihin sa'yo, ba't di mo ko in-invite? Nakuha niyo yung point? Alam nila eh. Kilala nila kayo eh. At alam nila, you are called separately. Alam nila, ipapahayag mo si Kristo sa kanila. Pero pag di natin naunawaan yung mandate, di mo maibuka yung labi mo sa Kanya. Pero alam nila, one day, mag-i-invite ka sa kanila. Ako, pag may dumikit sa akin, Brad, simba ka nga, may time, simba ka. May mga kinakausap na nga ako sa chat, mag-Bible study sa Rollstone eh. May mga kasamahan ako sa Rollstone eh. May yung isang lead member natin, kakausapin niya rin mga kasamahan niya kasi mga taga ron. And I'm willing to do that. We're willing to do that. Amen. Number 4, replacing mandate with numbers or measuring success by attendance only. Ito yung sinasabi ko. Naalala ko ang church noon. Buhay pa ang mga pastor. Buhay pa. Wala pa naman namatay na pastor pala. Si Pastor Wesley kasi nakikita ko. Now, alam naman natin, mga minamahal kong kapatid, na nung tumigil tayo mag-evangelize, parang lalong nag-grow ang church. Pastor, napansin mo? Nung tumigil tayo sa hayo, lalong dumami yung church. Kaya parang dumating yung time na komportable na tayo, dumadami naman. May pumapasok na kaluluwa, hindi mo naman in-invite. Pero nakalimutan natin na Diyos ang nagpapalago, hindi tayo. Kung nagawa man yun, hindi dahil tumigil tayo sa mission. Nangyari yon dahil sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto natin. Siya ang magpapalago sa church. Kaya sabi ko, mali yung lagi kong sinasabi na yun. Kaya inaano ko yung sinasabi ko na yun, nire-review ko na. Biblical church management refuses this substitution. No? Pag biblical ang church management, dapat nire-refuse itong mga bagay na to na pinag-aralan natin. Practical management implication. If mandate is clear, then, pag malinaw ang mandate ng simbahan, yung budget, naka-align saan? Saan naka-align? Basahin nyo. Sa misyon. Yung budget, hindi dapat naka-align sa mga pa-social-social lang ng simbahan, sa mga activities ng church na gawin natin to, magsama-sama tayo, mag-camp tayo. Hindi ganun. Dapat kasama yon. That's part of methods. Pero dapat yung budget natin naka-align sa mission. Hindi bibitawan ng pera ng simbahan kung hindi rin lang priority ang mission. Amen? Nakuha nyo? Kaya nga, pansinin nyo, ang pastor nyo, ingat na ingat ako pagdating sa pera. Pero I'm 100% sure nilagay na nyo sa puso ko. Pag nakialam ako ng pera ng simbahan, hindi nyo na ako makikita rito. Kung meron akong gusto, manghihingi ako. Alam na mga pastor at elders yan. No? Kung meron akong gusto, papa-aprobahan ko sa kanila. Amen? Kung tutuusin, kaya na nating mag-full time. Kaya nyo na akong i-sustain eh.
Kaya nyo na, sa dami natin, kaya na natin. Pero ayoko lang by force. Gusto ko yung, ayoko rin, hindi, mali din yung salita na pag yung maging pabigat ka sa simbahan, pag pastor ka, pag sinustain ka ng church, mali yun, ha? Huwag niyo isiping mali. Mali yung salita na yun, na ayoko maging pabigat. Mali yun, hindi pabigat ang pastor. Pag sinabing, ay si pastor, hindi kasi, katulad ko, hindi kasi nag-full time, kasi ayaw niya maging pabigat sa church. Mali yun. Hindi pabigat sa church ang simbahan. Sabi ng Bible, that the preacher is the gift from God. Kaya hindi pabigat. Ano po, mga kapatid? Iiwasan niyo yung mga ganong ha. And leaders are chosen for discipleship ability. Tayong mga leaders, kaya tayo nag-aaral. Pinili tayo para for the ability na to share the gospel, to become disciples, and to disciples others. Kaya tayo may pag-aaral na ganito. Programs are evaluated for obedience. Leaders are chosen for discipleship ability. Programs are evaluated for obedience, not popularity. Kaya tayo nagmi-mission, no? Yung practical implication, nagiging, pag malinaw yung mandate, yung program natin, na-evaluate natin sa pagsunod kay Kristo. Hindi dahil gusto natin gawin to para maging popular ang church. Kasi kapag hindi ka naman palaguin ng church, pag hindi ka naman magiging popular, pag ayaw naman ng Diyos, wala kang magagawa eh. No, pero gawin natin yung bahagi natin. So pag clear yung mandate natin, yun pala, represent ko to. Pag clear yung mandate natin, yung leaders are chosen for discipleship ability. Pag malinaw yung mandate, naiintindihan natin lahat yung mission natin. Dapat sa mission, sa ministry, walang kompetisyon, tulungan tayo. Wala yung, dapat, mapag-aaralan din natin yung boundaries of yung bawat ministry natin, may boundaries yan. Mapag-aaralan, inuumpisahan na namin ng mga pastor yan. Si Pastor Wesley meron na dapat ito trabaho mo, hanggang saan yung lawak ng trabaho mo, ito lang yung task mo, hanggang saan ka pwede dyan pumasok, hanggang saan sino yung in command sa'yo. No? Kasi mahirap yung ministry na nilagay kang isang tao, lahat pinapasok. Gugulo yun. Kasi yung pinagkatiwalaan mo, hindi niya magawa. Yung pinagkatiwala mo sa kanya. Nakawa niyo? Gugulo yun. So pag malinaw yung mandate, time is spent on what matters eternally. Pag malinaw yung ating mandate na pinapagawa ng Diyos, yung oras natin sa paglilingkod, hindi nasasayang. Kasi we making it sure na yung gagawin natin, sa langit sila dadalhin. Can I get amen? Hindi tayo magsasayang ng pera, ng panahon, kung yung gagawin natin, hindi lang din sila sa langit pupunta. Huwag na natin gawin, sayang lang. Amen. Proverbs 29:18. So, where there is no vision, the people perish. Vision flows from mandate. Nakakatch nyo ba yung vision? Na kailangan makita natin yung pinapagawa ng Diyos para makita natin yung pangitain, no, na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kapag wala tayong vision, ibig sabihin, mapapahamak tayo pare-parehas. Kasi sayang lang yung ginagawa natin. Mapapagod lang tayo pare-parehas. Amen. So, mga kapatid, baka merong gustong magtanong sa inyo. Hindi naman magtanong. Kung nakatch nyo yung vision, ano ang napulot nyo? Mag-ano tayo, reflections. Ano napulot nyo? Pero pwede kayo mag-share ng mga, ano yung, ang tawag dito, realization nyo. Mag-share nga kayo. Yun yung gusto. Sige po. Tapos na po tayo. Realization lang gusto ko. Go ahead. Sa buhay ko po, usap kami magkapatid na nasa Pilipinas. So, quote mission. So, meron para sa sarili ko, meron akong gustong gawing mission. Yung mag-share ng sa family member. Amen. That's good. Amen, kabuluhan yung pagbabakasyon, hindi yung basta Ganda. Amen. Maganda yun. Magandang ano yun. So, sa realization po ng ating napag-aralan. Sige po, mag-open kayo. Sis, kayo. Similar po yung sa sinabi ni Edward kasi ako lang po yung Christian. Christian po. Tapos gusto ko pong i-share yung gospel. Especially sa asawa ko. Yes, of course. But lagi siyang hindi niya pa ma-accept. So
I slowly, nagkukwentuhan kami, sinisingit ko yung gospel. That's good. Oo. Tanim. At sa kapatid ko na bunso, kasi sumusunod naman, siniren ko rin siya ng gospel. Pero yung mga kapatid ko na mas matanda sa akin, I don't know how to share the gospel to them. Yun yung kaya gusto ko pong umattend dito para paano ko ba ma-manage yung mga difficult people, yung mas matured sa akin. Yun, para mas matured yung Amen. So matuturuan tayo. Meron pa po? Sa akin po, Pastor. Sige, si Sister Lynn. Yung sa mga napag-aralan natin, ang daming parang naging malinaw. Kasi parang ang dami pala natin, sa totoo lang, di ba, parang ang dami natin ginagawa na activity na lang pala yung nangyayari. Wala talaga yung mission na pinapagawa ng Panginoon. Wala talaga yung mandate doon. Di parang nasasayang yung oras na True. ginagamit natin dahil doon, di ba? Kaya parang maganda pa ni Pastor yung napag-aaralan natin kasi talagang nandun yung ibibigay ng Panginoon na wisdom sa atin na kung ano talaga yung dapat nating lakaran bilang mananampalataya. Na hindi lang yung gumagawa tayo ng mga bagay na yung pala bilang sa ating mga tao na akala natin is okay na. Yung pala, wala pa doon sa kung talagang ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Yun po yung realization na ano sa pinag-aaralan. Amen. Aldrich na? Sa yung sa question ko na yan, in your own understanding, so why must the church's mandate come from God, and not from human leaders? Based po sa napag-aralan na katulad po ng sinabi po ni Ninang na hindi na tayo nagiging aware na yung ginagawa natin, yung mga ginagawa natin sa church is hindi pala nakaka-glorify somehow sa Lord. Kumbaga parang as a human, may human desire tayo, as a human being, nandun yung yung character ng para ma-please tayo. Kumbaga parang sariling desire na lang natin yung na-please natin. But the question is, sa ginagawa ba natin na mga activities, na-please ba natin ng Lord? So kaya nga sa napag-aralan natin na dapat i-prioritize natin, dapat tignan natin kung yung mga activities ba na gagawin natin is mag-glorify ang Lord. Kumbaga parang kung katulad nga po ng kanina is magsasabi tayo ng mag-basketball tayo. After basketball, anong gagawin? Kumbaga parang basketball lang ba? Kasi pag basketball, hindi siya totally mission. Pero pag yung basketball na yun, sinamahan mo ng preaching, that is mission. Parang I'm talking about programs ha. Program. Pero kung gusto niyo mag-basketball you can play. No, pero pag gusto natin gawing program yung basketball para sabihin natin makapag-win ng soul, making it sure may mandate, may katuturan yun. Hindi mawawalan ng saysay yung ginagawa natin pagpapagod pare-parehas. Brad, Ivan, may gusto ka i-share? Realization lang. Realization ko lang, Pastor, not speaking like something parang, I'm from different church, from Jaira. So, ang na-realize ko lang doon, we have a lots of activities without realization na hindi pala siya mali. It's just a program. True. So, one thing na andito ako ngayon because I learned something na might be helpful for Yes, for your church. for the recharging of the church for sa ganung mga bagay na makakatulong sa leadership or I'm not a leader actually hindi naman ako leader. But you have the heart of the leader. I just want to learn on how to do the mandate of God as it is yung obedience talaga na makikita ko. Kasi just like kay Abraham tsaka Isaac. So, si Abraham naging successful because he is being obedient to the mandate of God. So, True. Yeah, one thing na lack ang church namin is the word mission. That's why you are here. So, yeah. Teach them. Salamat, Pastor. At naging malaking bagay talaga na naintindihan ko yung mga bagay na yan. I thought that time na we're doing well. Oops. That's why, Hindi pala. habang nagsasalita ka sa oops, gumagana ako kasi foul talaga.
Starting. church, we're just starting, 4-year-old. So just maybe nag-iipin pa lang. So Ang sabi ko naman sa pastor mo, na we are willing to help. Willing akong ituro yung aking mga natutunan. Kaya nga ibinabahagi ko. that's No. why when we see each other sa may subway, ang sabi nga ni kapatid na Luis, na lagi kayong may mga discipleship, sabi ko, gusto ko yan. You are very much welcome. Welcome ka rito, bro. Kung learning lang ang gusto mo, ma-enjoy mo. Matututo ka, lalago ka. Dito lang ako. Marami ako na Amen. Sige po, wala na po mga kapatid. Meron tayong assignments mga kapatid. I would like you to 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy 2, 1 to 10. 2 Timothy chapter 2, 1 to 10. Yan po ang inyong assignments. No? And that's all about leaders. Gusto kong 2 Timothy 2, 1 to 10. Tignan nyo kung ano yung makikita nyo, tignan nyo kung ano makikita nyo daan na command of God. Number 1, hanapin yung command of God. Kung pwede kayong gumawa ng papel na nakaseparate, pipilasin nyo, papasa nyo sa kay Pastor Wesley. Pastor Wes, you are in charge of that. 2, 1 to 10. 2 Timothy chapter 2, 1 to 10. Command of God. Tingnan nyo kung may makita kayong command of God. And kung may makita kayong message of God. Sulat nyo. And number 3, things to avoid. Number 3, things to avoid. Pangalawa, message of God and things to avoid. Mga kapatid, kaya ko kayo tinuturuan. Naalala nyo, nandun tayo sa music room, may verse na binigay si sister. Yung verse na binigay niya, that moment, ginawan ko ng outline. You can do that. Pag nakita mo yung verse, meron agad illumination yung Holy Spirit. Gagawa mo na ng outline. Ito yung outline. Exact. May outline ka na agad. Makakapag-preach ka na. Makakapagturo ka na. Start with that. Tuturuan ko kayo. Kasi kanina nagbigay ng verse si Sister Lynn. Pagbasa ko, ginawan ko ng outline agad. Tuturuan ko kayo. Para kung mag-lead kayo ng Bible study, pagkalooban ng Lord kayo ng leaders, isang verse lang you can do outline. Di ka mahihirapan, sasamahan ka ng Diyos. Tuturuan ko kayo. Tuturuan tayo ng Holy Spirit. Amen? Na-catch nyo ba yung vision? Na-enjoy nyo ba yung teaching? Pastor Alfred? Hindi, wag Pastor, kasi, Kasi naka-PowerPoint. ang dami nito eh. Naka-PowerPoint. I-send na lang po namin ng email kasi po yung kada copy po ng teaching is nag-range around 27 or 26. Hindi na. Ang kailangan ko lang, yung mandate. Kung ano lang yung teaching, yun lang ipiprint nyo. 27 pages po yun. Naka-PowerPoint. Hindi, ganito na lang. Hindi naman siguro masama, mga kapatid, na kung vote of you dito sa School of Leaders, magbigay tayo at least $1 a week. Pag $1 a week, okay sa inyo? Kasya na yung $1 pang printing o pang ano? O mas okay sa inyo, isend na lang sa email nila? Email na lang. O, sige. So si Pastora, kailangan natin ng yung ano natin, attendance, kapag attendance kayo lahat. Kuya Louie, if you want to join, you're very much welcome. No? Attendance, tapos mama, next teaching, kunin mo yung mga ano nila. Kasi may assignment tayo, meron tayong exam, kailangan ko kayo. No? Yung email nila, kailangan natin makuha. Pastora Connie, ha? Lahat sila. Pati kay Brad Ivan, ha? Yun lang po, tayo po'y tumayo. Tayo manalangin, mga kapatid. Pastor Wes, let's pray.